Okay? So, ayan. Pag-usapan naman natin, next topic. Itong si Attorney Larry Gadon, mga kababayan. Bago po ito nag-file ng case ng disbarment case kay Sara Duterte kahapon, ay may matindi rin po itong pahayag. Tinawag po nito na sinto-sinto itong si Sara Duterte. Uy, totoo ba? Sinabi talaga yon? Ay, mga kababayan, siguro hindi natin maririnig yung sinabing sinto-sinto. Pero the way he act, the way the statement he stated, siguradong sigurado po ako na sinabi yon ni Gadon. Oh. Meron pang inihaing petisyon sa Korte Suprema para ipa-disbar si VP Sara. Si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon ang nagsampa niyan. Ito, si Vice President Sara Duterte nagtatangka na patayin ang presidente, patayin ang First Lady, patayin ang Speaker of the House. Tingnan ko ang tigas ng Supreme Court ngayon. Dating kaalyado ng Nahamon patuloy ang Supreme Court, mga kababayan. Siyempre nga naman kung sila ay mag-a-act dito, sila ba ay papalag sa mga Duterte, di ba? mga Duterte si Gadon pero nagsisisi na raw siya ngayon. Napaka-immature. Kulang na kulang sa statesmanship. Oo. At saka, hindi siya nag-aaral. She is totally detached from reality. Mag-resign siya. Dahil sinisiguro ko, siguradong-sigurado ako na sa next Congress, siya ay i-impeach. Meron pang isang anonymous sender na sumulat So ayun, mga kababayan, di ba sabi niya ganon? Ang binitawang salita dito ni Larry Gadon ay wala daw statemanship itong si Sara Duterte. Di ba? O, kita nyo naman kung paano magsalita. Nakita nyo kung paano po niya i-deliver yung kanyang mga statement na nagpapalusot. Wala daw assassin, ba't daw ginagamit yung assassin? Ito nga pala itong abogado na to eh. Diba? Abogado pero simpleng synonym, killer, murderer, assassin, mamamatay tao, pare-parehas lang yan. Diba? Mga bayarang tao na gumawa ng criminal act. Tapos sasabihin niya, hindi raw siya, ano daw ang mapapala niya kung ipapapatay niya itong si Pangulong Bongbong Marcos? Of course, there is. Mga kababayan, in the rule of succession, ikaw po ang papalit kapag may nangyaring hindi maganda kay BBM. Ngayon, itong sila Malutikiya, sila Malu Baboy, ay, baka mamaya demanda rin ako pag tinawag kong baboy. Kasi naalala ko, mga kababayan, sila Sir Benji. Sorry sir nabanggit ko lang. Etong sila Malu, tinawag kasi nila yon na ganon, na baboy. Tinimanda sila. Hindi naman nanalo si Malu. Diba? Totoo naman. Kung sila mang-asar, ang lakas-lakas, pero pag sila binanatan, umiiyak. Sinasabi po nila na succession daw ito, o successor daw itong si Sara Duterte. Na bakit daw hindi nila pinahalagahan? Bakit si presidente lang daw? Bakit? Sino ka ba, Sara Duterte? Bakit kakakampihan ng AFP, ng PNP, ng NBI, ng DOJ? Kung ganyan ang iniisip mong masama laban sa presidente natin. Diba? Shoutout sa iyo, Pascachi, salamat sa pagpanonood. Motion Science, go! Philippines 3.0, pasensya na tayo. May sariling dictionary si Sara. Haha, limited. Isang page lang. Isang page lang pala yung alam niya, no, mga kababayan. Nagulat nga ako, sabi niya, pagkakasabi niya, ipapasa daw niya po ulit yung bar exam para patunayan na siya daw ay abogado. Pero, mga kababayan, the way she acts, the way she stated any statement, talagang pambata lang. Hindi ko sasabihin matalino ako, pero Diyos ko, mas boba pa to sa boba eh. 'Di ba? Sabi ng iba diyan, si Larry Gadon parehas lang daw sila ni Sara. Kaya nga po nangaasar si Larry Gadon eh. Hindi nyo ba nagigets 'yon? Parang sabi ni Larry Gadon, kung ako nagmumura, na disbar ako, damay-damay na tayo dito. Yan ang gusto niyang sabihin. Bakit ako lang ang madidisbar? Di dapat madisbar din yung may tililing sa utak.
Yan ang sinasabi niya. Kung ako nga na-disbar, na kung tutusin, yung usapan na yun, it is private, mga kababayan. Pwede niya nga kasuhan ng anti-wiretapping law. Yung naglabas nun eh. Diba? Kay Larry Gadon, kasi minumura niya si Raisa Robles. Inilabas yung usapan nila ngayon. Kumalat sa social media. Eh si Sara walang remorse. Talagang sinabi niya, no joke, no joke. Oh, tapos ngayon biglang, why should I? What I can get? Kung gagawin ko na ipapatay si BBM, ano makukuha ko pag pinapatay ko si Lisa? Buti sana kung tagapagmana ako ng nakaw na yaman. Oh. Papasa sa bar pero magbabayad. Oh. Diba, Sir Leo? Rowie? Oh. Sabi ni Jeffrey Manyesa, totoo lang naawa ko sa mga pumunta sa EDSA na biktima sila ng mga kupal na mandurugas. Marami talaga dyan. Kaya kailangan maging vigilante tayo sa mga bagay na yan. Kung wala tayong pera, naku, mabuti pa magtrabaho na lang po kayo. Huwag na kayong pumunta sa EDSA. Sabi ko nga pinagkakitaan na kayo, pagkakakitaan pa ulit kayo. Diba? Sa madaling sabi kay Larry Gadon dito, mga kababayan, sintu-sintu si Sara, mas malala sa kanya. Yun lang yun. Wala nang iba. Diba, Larry Gadon?